sinasampalataya. At tayo po ay, alam naman po natin, tayo po ay gumaganap po ng ating pagsamba online sa kadahilanan po ng sitwasyon natin sa ating bansa. So, bagamat tayo po ay gumaganap ng mas mahalagang gawain sa umagang ito, alam ko po, kayo rin naman po ay galit at hindi nagugustuhan ng mga nangyayari sa ating bansa, particular sa ating gobyerno. Ano ho? Kaya po nangyayari itong mga bagay na ito. So ngayon po, tayo po ay pupunta sa ating pag-aaralan. Inihanda ko po sa inyo na may titulo pong The Foreknowledge of God and the Eternal Plan of God. Ito po ay isang malawak din namang pag-aaral, no? Pero ako po, ito po ay magpo-focus lamang po doon sa ginawa o nangyari sa ating Panginoong Kristo, yung kanyang sacrificial death na para sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Ito po'y tutuon lamang po doon sa bagay na to. Bagamat ito po'y marami tayong pwedeng itakel dito sa bagay na ito, no? At maaring magkaroon po ito ng mga susunod pang continuation, no, para po matakil natin yung iba pong sinasabi kong maaari nating mapag-aralan at matutunan sa bagay po na ito. Ito po. Dito po sa pag-aaral na ito, makikita natin na ang kaisipan ng Diyos at ang kanyang mga kaparaanan ay higit na mas malayo kaysa sa ating pag-iisip at ating mga pagmamaraan. No? In this lesson, we will know that God's thoughts and ways are higher than ours. Ito po yung mga inilagay kong ah, mga verse sa Bible na ating mababasa na magpapatunay po dito. Sabi sa Isaiah chapter 55 verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. No? So imagine po natin yung distansya, no? The distance between the earth and heavens, hindi wala, no? Wala po tayong kakayahan o makinaryang sukatin, no? Unlike our roads, whatever, meron po tayong mga panukat kung kaano ito kalayo. Pero itong sinasabi sa karunungan ng Diyos sa Biblia, sa kasulatan, no, na kung gaanong kalayo o kung gaanong kataas ang langit sa lupa, gayon ang aking mga lakad at pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Yun po ang sabi ng propetang si Isaiah. No? Ito po, yung mga ilan sa mga makikita nating pagkakaiba o ah, yung kung paano natin maikukumpara yung ating sarili sa Diyos. No? Human minds are and ways are no match for God's. No? Una ko pong nilagay diyan, He knows everything. No? God knows everything. But however, we don't. Tayo naman po hindi natin alam ang lahat. No? Limitado po yung ating kaalaman. May mga bagay tayong alam, may mga bagay tayong hindi alam, may mga bagay tayo kung saan tayo magaling, pero we do not know everything. No? Pero ang Diyos alam niya. He is sovereign, but we have limited controls. He works all things according to His purpose. No? Lahat po ng kanyang nilikha, lahat ng kanyang mga ginawa ay according to His purpose. No? Makikita natin yung kanyang mga yung when we study the creation, kung paano niya inilatag yung mga bagay, mga pangangailangan ng tao, etc. No? At nakita natin yung kanyang kapangyarihan, no? Kung paano niya ito inilagay according to His purpose. He is perfectly holy and we are sinful.
No? Tayo po ay makasalanan at ang Diyos ay banal. He is the creator, and we are creature. Tayo po ay nilalang at siya po ang lumalang. The maker understands creation better than we do. No? Kaya nga po sa ating panalangin, no, minsan iniaasa natin sa Kanya yung ating mga pangangailangan na hindi natin maaring sa ating sarili, hindi natin nalalaman o hindi pa natin nalalaman. Ngunit mas kilala tayo ng Diyos kaysa kilala natin ang ating mga sarili. No? He does not change. We do. No? Tayo po ay pabago-bago, maaaring tayo ay ah, pumapabor sa kapila, kumapabor sa kapila, no? Maaaring tayo ay maging bias or maging pabago-bago. But He does not change. He is all powerful. We are limited. No? Perfect love and perfect justice meets in Him. And in number 8, ito po yung bibigyan ko pong emphasis. He sees the end from the beginning. God knows outcomes before they happen. But we live moment to moment. No? Hindi po natin alam yung mangyayari sa hinaharap. Pero ang Diyos alam niya ang mangyayari bago pa man ito mangyari. No? Hindi, kahit nga po siguro yung mamaya ay hindi natin alam kung ano po ang mangyayari. No? Isa pong nilagay kong example dito mga kapatid, no, tayo pong mga tao, sometimes we seek a remedy only after the damage has been done because we acted without a plan. Pero ang Diyos, dahil sa meron siyang foreknowledge, mahigit o talagang makapangyarihan ng Diyos, alam niya ang mangyayari. Kaya naman, nakaplano itong mabuti at according to His purpose, wala itong anumang pagkakamali or pagkukulang. No? Kung makikita niyo po yung larawan na akin pong ninilagay po dito, meron pong isang tao na nagpagawa ng kanyang parking lot, but he he did not anticipate na darating ang ulan at maaari siyang mabaha, ano? And kaya nangyari itong mga bagay na to na siya ay binaha. Doon niya lamang naisip na kailangan pala ng kanal or flood control, no? Sa kanyang ginawang parking lot, no? So, he seek a remedy only after the damage has been done dahil he acted without a plan. No, yun po kasi ang tao paminsan-minsan, kadalasan, ano. No, katulad po ng nangyayari sa atin, no? Yung flood control project na mga na pinagkuhanan po ng korupsyon. Ito po yung maaari nating makitang magkakaiba kung paano mag-isip ang Diyos at kung paano naman mag-isip ang tao. No, na marami pong pagkukulang. No? Pero ang Diyos, no, ang ating Panginoong Kristo rin, Jesus' sacrificial death was not an accident of history, but God's eternal plan for our salvation. No? The sacrificial death of Christ was planned before the foundation of the world. No? Ganyan ko po, ganyan po ipinahayag sa atin ng mga kasulatan ang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang paunang kaalaman, o yung kanyang foreknowledge, no, na alam niya yung mangyayari bago pa man ito maganap. No? So, the sacrificial death of Christ was planned before the foundation of the world. Dahil alam niya pong mangyayari, ito po'y nakaplano na. No? At hindi lamang po ito for knowledge, kundi pauna na rin pagmamahal. No? Dahil alam niya ang mangyayari sa atin, no? Dahil tayo iniibig ng Diyos, nakahanda na. Oh, no, nakaplano na yung mangyayari o yung sakripisyong gagawin ng kanyang bugtong na anak para sa ating mga sa katubusan ng ating mga kasalanan. No?
Ito po ang ating mababasa sa First Peter chapter 1 verse 19. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. No? Ito po ay naman ng Diyos, sabi sa akin, hindi yung mga mahalagang bagay, no? Hindi yung mga material na bagay na nandito sa mundo, kundi yung precious blood of Christ, without blemish and without spot, na itinalaga na ng una pa ng Diyos bago pa man itatag ang sanlibutan. At ito nga'y, but was manifested in these last times for you. Yun ang sabi po ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro. Kaya nga po, dito po sa Genesis, o si Adan at si Eva, no? Pagkatapos po nilang magkasala sa Diyos at dilabag ang kautusan ng Diyos na huwag kakainin yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy dun sa hardin, no, nagbigay ng sumpa o kaparusahan ang Diyos. Sabi doon sa babae, no, maghihirap ka sa iyong panganganak, no? To make it short, ganun po, no? Your husband will rule over you. Sabi doon sa babae. At doon naman kay Adan, no? ah Kakain ka sa pamamagitan ng iyong pawis, sumpain ang lupa. No? Kaya po mayroon tayong mga paghihirap sa mundo na ating pinaghihirapan, ng mga bagay na ating kakainin, ng ating mga gustong makamit. No? Dahil isinumpa ng Diyos ang sanlibutan. At doon naman kay Satanas, no, ang sabi ng Diyos in chapter 3, verse 15, no, sabi po dito, and I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers, and he will crush your head, and you will strike his foot. No? Kung tawagin po ito ng mga nag-aaral ng Biblia, ito po yung tinatawag na proto-evangelium. No? Ibig sabihin, ito po yung first gospel that the Bible has ever na mention or proclaim, na yung magandang balita, no? Sabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his foot. So dito po, pauna ng sinabi ng Diyos na darating yung binhi ng babae na siyang dudurog sa iyong ulo. So, dito sinasabi ng Diyos sa atin na sinasabi ng Diyos sa atin dito sa ating binasa na darating ang binhi ng babae na siya ngang dudurog, at ito ngay sinabing kaya po sinabing ebanghelyo o proto-ebanghelyo o magandang balita, no? At ito po'y maiintindihan natin sa pag-aaral pa ng mga kasulatan, no? Ito pong pagbinasa pa po natin yung nasa Genesis chapter 22 verse 17 to 18. Dito po mas naging maliwanag itong ah, sinabi ng Diyos doon sa pangyayari doon sa Garden of Eden, no? In chapter 22 verse 17 to 18, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sands on the shore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. No? Nung dumating naman na po yung panahon ni Abraham, ito naman po yung pangako ng Diyos sa kanya.
no, na may kinalaman naman dun sa kanyang sinabi, no, doon sa panahon naman ni Eva at ni Adan sa Garden of Eden nung sila'y nagkasala. So dito sinasabi ng Diyos na kay Abraham na through your offspring all nation on earth will be blessed. No? Tumutukoy uli doon sa binhi na darating na siyang magpapala ng lahat ng mga bansa. Ano po? Kasi nga po ito po'y nakasabi nga ni Pedro sa kanyang sulat ay nakatalaga, no? Bago pa man ang itatag ang sanlibutan. Ito po, sa sulat naman po ni Apostol Pablo, no, nasa bagong tipan na po ng ang aking binabasang kasulatan, sa panahon naman po ng mga apostol, ito po'y binanggit din naman ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Galasya, taga Galasya. In chapter 3, verse 16, ganito po ang ating mababasa. The promises were spoken to Abraham. Yan po yung kanina nating binasa. And to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. No? Yung po palang binabanggit ng Diyos, no, na nadudurog sa ulo ni Satanas, no? Na binhi, nadudurog dun sa ulo ni Satanas, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No, na nililinaw po magmula sa panahon ni Abraham, ng apostol na si Pablo, ito po'y pinakilala na. No? At sabi nga ni Apostol Pedro, ito'y nakatalaga na, itinalaga na ng Diyos bago pa man ang itatag ang sanlibutan. No? Ito po'y matibay na proklamasyon po na ang ating Panginoong Kristo yung binhi na hinihintay na nagaganap o magpupulfill ng mga ng plano ng Diyos at ang mga propesiya ng mga propeta. Now, dito po sa pangyayari sa Acts chapter 2, no, kung inyo pong if you can still recall yung pong ah, nangyari po sa Acts chapter 2, yung sa araw po ng Pentecostes. Ano po? In chapter 2, verse 22 to 23, in the book of Acts, ganito po ang ating mababasa. Sabi ni Luke, fellows, uh, si Apostol Pedro po ang nagsasalita po dito sa ating binabasa. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him. As you yourselves know, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Ah, Basahin po natin sa Tagalog po ito. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya rin naman ang nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. No, dito pinakikilala na yung Jesus na inyong pinatay at pinako sa krus. Siya yung lalaking pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Na sa gitna ninyo, na alam nyo yan, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. No?
So dito, nagpapatunay sa kasulat ni Luke sa Book of Acts na talagang ang Diyos ay dakila yung kanyang pag-ibig, no? At yung kanyang kapangyarihan na kung ano man ang kanyang ah, if kanyang plano ay talagang natutupad sapagkat siya Diyos na talagang makapangyarihan. No? Kaya po dito sa sulat ni Luke, ano po yung ating mapapansin, no? Ano ba yung gusto ni Luke na ating makita dito sa sulat na ito? What Luke wants us to see. Meron pong dalawang katotohanan na binabanggit po dito sa ating binasa. There are two rails of one truth here. Number one, God's sovereignty, no? Which is His plan and His foreknowledge. No? Bagaman, bagaman itong nangyari sa Panginoong Hesus, yung kasamaang ginawa nila, kanilang pagpapahirap, kanilang pagpatay at pagpapako sa krus sa ating Panginoong Hesus, ito'y, magamat ito'y nangyari, ito'y kasama pa rin, no? Sa, sa plano ng Diyos. No? Ito'y kanyang sinabi na dahil kanyang nalalaman na ang mangyayari sa hinaharap. Na yun nga po'y pinatunayan ng mga kasulatang binasa natin. Ayan po yung una natin makikita na yung kapangyarihan o yung God's sovereignty, yung kanyang plano na talagang natupad at yung kanyang foreknowledge, no, yung kanyang paunang kaalaman. And number two, human's own will and responsibility. No? Yung mga sinasabi doon, yung mga wicked men, mga tampalasang gumawa nito sa ating Panginoong Hesus, yung nagpako sa kanya, pumatay sa kanya, sila ay responsible doon sa ginawa nilang kasamaan. No? Pero may question po dito sa pangyayaring ito o sa ating binasa. No? Mga kapatid, no? We can ask, no? If God already knows what will happen and already has a plan, why are these people still responsible for the evil things they have done? No? Pansinin niyo po na alam naman na ng Diyos because merong ang paunang kaalaman ng Diyos. No? At nakaplano na bago pa man itatag ang sanlibutan. Base po doon sa ating binasa. Pero bakit responsible pa rin ang mga taong gumawa nitong mga kasamaan na ito, no? Yung pagpatay sa ating Panginoong Hesus sa masamang ginawa nila. No? Ito ba'y labag sa sinasabing human free will? No? Did God force them to kill Jesus Christ? Dahil ito'y nakaplano? Dahil ito'y alam na ng Diyos? Ganun po ba yung ibig sabihin dito sa binabasa natin? Hindi po mga kapatid. Wala pong kontradiksyon dito po sa tinatalakay sa atin ni Luke sa ating binabasa. Kundi ang sa kasagutan po, God knew and had purpose all things, but He did not force people to sin. He permitted their real choices and used them for His good purpose because they acted according to their own desires and motives. So, kung kumilos sila, kung ginawa nila ito according to their own desires and motives, they are responsible for their wrongdoing. Katulad din naman natin, tayo po ay malaya, tayo po ay may kalayaan umili, mag-isakib ito, ano man ang consequences, we are responsible. No? Katulad din naman po ng nangyari po dito. They they acted according to their desires. No? Napatayin ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, kung babasahin pa po natin yung konteksto ng Acts 2, nasugatan yung kanilang mga puso nung itinuro ito ni Apostol Pedro
Pedro at nung iba mga no? Ano ang gagawin namin? Wrongdoing. While God is holy and turn evil to bring about a greater good. No? Ma Masama po sa ating akala o sa ating paningin yung nangyari, ngunit ito'y kasama pa rin sa plano ng Diyos. No? Ganun po makapangyarihan ng Diyos. No? Alam niya po, bago pa man tatagin ng sanlibutan, bago pa man mangyari, at meron na siyang plano para po rito. And He put all things or His works according to His purpose. Ha? Pinatay niyo man ang Panginoong Hesus, pinako niyo sa cross, hindi ito pagkatalo, kundi ito'y pagkapanalo. Katulad din naman noong binabanggit doon sa Genesis, no? Yung proto-evangelium or the first gospel, ito'y pagdurog sa ulo ni Satanas, no? At itong nangyaring ito ay kasama sa plano ng Diyos. Hindi ito pagkatalo o hindi ito aksidente. Ano? But, ulit-ulit nga po ako, the wicked men were responsible uh, for what they did, no? For their wrongdoing. Pero itong masamang nangyari na ito ay ginamit ng Diyos para sa mas mabuting sa ikakabuti ng mga magsisisampalataya sa kanya. No? Kaya nga naganap yung pagliligtas ng Diyos, yung pagkamatay, yung pagkatubos ng ating mga kasalanan, no? At ito pong pangyayaring ito ay manangyari na rin naman sa lumang panahon, no? Kung titignan po natin yung example sa Old Testament, ano? Yung panahon po or sa buhay ni Jose, no? This has already happened. Ito pong karunungan ng Diyos ay nahayag na rin naman sa buhay ni Joseph. No? Kung naaalala niyo po yung istorya ni Joseph na siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid dahil sa kanilang inggit. No? So let me just narrate to you the short story. Sinamari ko na lang po yung istorya ni Joseph, no? Para ipakita sa inyo yung karunungan ng Diyos, yung kung paano kumilos ang Diyos. So the storyline, we can read that in Genesis chapter 37 to 50. No? Binenta po si Joseph ng kanyang mga kapatid because of jealousy. No? Joseph's brothers hate him for his dreams and their father's favoritism. Favorite po pala siya ng kanilang ama. They sell him to traders. He is taken to Egypt and reported dead. No? Akala nila yun na namatay na po ang kanilang kapatid. And in Egypt, Joseph serves to Potiphar. And Joseph is falsely accused and imprisoned. And there, he interprets dreams and later Pharaoh's dreams. Naging propeta po si Joseph doon po sa bayan ng Egypt at dahil sa kanyang kakayahang makapagpaliwanag ng mga panaginip. No? He predicted 7 years of plenty, then 7 years of famine. No? Siya lamang po ang nakapagpaliwanag ng panaginip ng Pharaoh, no? Na magkakaroon ng 7 years na taggutom, sagana, at pagkatapos noon 7 years naman na taggutom. And dahil doon, Pharaoh promotes him to oversee the nation's grain. No, dahil doon itinalaga siyang uh, para bang kanang kamay, no, para po mag-oversee doon sa nasasakupan ng Pharaoh sa Egypt, no? Na-promote po si Joseph dahil po sa kanyang ginawa. And then nangyari nga po itong panaginip ng Pharaoh.
na ipinaliwanag ni Joseph. Now, the famine strikes in Canaan. Joseph's brothers came to Egypt for food. After testing their hearts, especially regarding Benjamin, Joseph reveals himself and say, God sent me before you to preserve life. No, nakita niyo po, yung kasamaan ng mga kanyang mga kapatid, yung dahil sa selos, sa galit sa kanya, ito po'y kanilang free will. No? Ito po'y ginawa nila according to their own desire. Hindi po sila inutusan ng Diyos o kinontrol ng Diyos dito. No? Ginawa nila ito out of their anger, their jealousy. No? Pero ano ang sabi ni Joseph? God sent me before you to preserve life. No? Kung hindi nangyari ito, kung hindi ako napunta dito sa Egypt at hindi naging overseer ng Pharaoh, baka po naubos din ang lahi ng kanyang mga kamabayan sa gutom. No? Kasi po, nung siya'y naging katiwala ng Pharaoh sa kingdom ng Egypt, no? ah Pinayagan niyang pumunta yung mga kanyang kababayan, no, sa bansang Egypt para po kumuha ng pagkain, no, para i-share yung kanilang naipong pagkain kasi tagutom po matagal na tagutom po ang mangyayari, 7 years, no. Kung hindi po nangyari ito, no, malamang naubos din yung kanilang lahi, namatay po sila sa gutom. No? Meron pong purpose ang Diyos kung bakit nangyari ito. No? Ginamit ng Diyos yung kasamaan ng kanyang mga kapatid. No? God sent me before you to preserve life. No? Joseph, Jacob, their father, moves the family to Egypt. No? Then after Jacob's death, the brother fear Joseph will now retaliate. Joseph weeps, assure them for forgiveness and speaks Genesis chapter 50 verse 20. No? Kasi alam nila yung kanilang kasamaang ginawa nila sa kapatid nila eh. No? Kaya natakot sila, baka gantihan sila noong kanilang kapatid. Pero dito sinabi ni Joseph yung nasa Genesis chapter 50 verse 20. Basahin po natin. Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ano? Hindi po binayolate. God did not violate their human will, no? Na just to fulfill his eternal plan, his foreknowledge, kailangan niyang pilitin ang taong magkasala. Hindi po. Ito po'y ginawa nila according to their own choice, their own desires. No? They intended to harm Joseph. No? Dahil nga sa selos, sa galit. But God intended it for the good to accomplish what is being done. To preserve lives. Para magligtas ng maraming buhay. Ganon din po ang nangyari sa ating Panginoong Yesus. Yung kasamaang nangyari sa kanya na siya'y pinahirapan, binugbog, pinatay, pinako sa krus. The people did did that to him. Intended to harm our Lord Jesus Christ. But God intended it for the good to save of many lives. Po. Yun po yung dapat nating maintindihan sa mga nangyaring ito. So, ano po yung makukuha po nating lesson sa pag-aaral na ito, in this study? The takeaway. Because God eternally planned Christ's atoning death and fulfill it through the Son's willing obedience, we can trust His unbreakable love, turn from sin, and live on mission with confident hope. No? Makakaasa tayo dahil napatunayan naman talaga na dahil ang Diyos ay may plano,
no? Maibibigay natin ng buo yung ating tiwala sa kanyang pagmamahal, no? Na tayo tumalikod na sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa sa kanya. No? Dahil bago pa man likhain ng sanlibutan, nasa isipan niya na tayo, no? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ganun siya makapangyarihan, no? So how can I relate this to our situation right now, no? Yung ating nangyayari ngayon, nangyayari sa ating bansa, no? Just to pagaanin lamang po yung ating mga pakiramdam, no? Yung ating mga iniisip, mga pag-aalala, no? Ito pong nangyayari sa atin, just to be clear, no? Hindi po ito kalooban ng Diyos sa atin, no? The floods, the deepening proper poverty, and the rampant corruption we face are not God's will. These are the bitter fruit of our negligence and the greed of those entrusted with public office. No? Hindi natin gusto, we never authorize the shoddy works, the kickbacks, or the apathy. Yet we suffer their consequences. Alam ko po na kayo rin naman po ay nagagalit at nag-aalala. So, kaya ako man, today, we also demand honesty and accountability from those in power. We insist the transparency and competent governance that truly protects the people. No, hindi yung sarili lang nila yung kanilang iniisip. Because God gave His own Son for us, so logically, God also desires our well-being in this earth. No? God also desires our well-being in our country. So let's hope and pray to roll the justice for our beloved nation, mga kapatid. Sa kabila po ng mga nangyayari. At sana po nakuwalan niyo po ng aral ang lesson na ito, at sana po ay nakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa ating Diyos. At umaasa po ako na magkakaroon pa ito ng mga susunod na pag-aaral, at tatakel naman po natin yung siguro yung tungkol naman sa church and the book of life. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Nahom, sa lesson na yung ibinahagi. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. We will sing one hymn before we proceed with the sermon which will be given to us by Brother Gary Salcedo. Uh, kung meron po kayong mga himnaryo ay atin pong awitin. Yun pong nasa 271, Wonderful Love of Jesus. In vain in high and holy lays. Ready? Sing. In vain in high and holy lays my soul her grateful voice would raise. For who can sing the worthy praise of the wonderful love of Jesus? Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. A joy by day, a peace by night, in storms a calm, in darkness light.
In pain abound, in weakness might is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Last po. My hope for pardon when I call, my trust for lifting when I fall. Lie in death, my all in all is the wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Wonderful love, wonderful love, wonderful love of Jesus. Atin pong hilingin si Brother Gary to lead us with the message. Brother Gary. Salamat kapatid na Darwin. I-share ko muna yung aking screen. Ay, nagkanon. Nangyari. Ano ko na. Nawala yung mga commands ko. Nakikita ba yung